Si Olivia Yase, ang kombinasyon ng beauty at brain ng Côte d'Ivoire na nagmarka sa mundo ng pageantry bilang Miss Côte d'Ivoire 2025 at dating fourth runner-up sa Miss Universe 2025. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, hindi nakaligtas si Olivia sa kontrobersya na nagbigay daan sa mainit na diskusyon sa buong mundo ng pageantry. The Philippine Showbiz List presents Sino si Olivia Yase? Miss Universe Côte d'Ivoire 2025. Olivia's personal details. Si Olivia Manuela Yasi, 27 years old, ipinanganak noong January 8, 1998 sa Abidjan, Côte d'Ivoire ay isang Ivorian model, beauty pageant title holder, at social advocate na patuloy na nagbibigay inspirasyon sa iba sa pamamagitan ng kanyang talino, ganda, at makabuluhang adikain para sa kanyang bansa. Bilang panganay sa apat na magkakapatid, lumaki siya sa isang pamilyang lubos na nagbibigay halaga sa edukasyon, pananampalataya at pagkakakilanlan sa kultura. Ang kanyang ama ay isang prominenteng politiko na nahalal bilang mayor ng Cocody noong 2018 at muling ipinagkatiwala ng taong bayan ang posisyon noong 2023. Sa pamamagitan nito, nasaksihan ni Olivia kung paano manguna sa pamamagitan ng serbisyo sa komunidad, pagiging makatao at tunay na pakikinig sa pangangailangan ng mamamayan. Samantala ang kanyang ina, isang mahusay na business manager, ang nagturo sa kanya ng determinasyon at sipag upang abutin ang pangarap, kahit gaano ito kataas. Lumaki si Olivia sa isang tahanang hitik sa Ivorian folklore at Kristiyanong pagpapahalaga, kung saan madalas niyang marinig ang kasabihang "Assume your identity", na naging personal niyang mantra. Itinuturing niya itong susi sa kanyang hindi matiling na kumpiyansa at malalim na pagmamahal sa sariling kultura. Sa mga pagtitipon ng kanilang pamilya, laging buhay ang kwentuhan at pag-uugnay sa mga alamat at bayani ng kanilang lahi, kabilang na ang kwento ni Queen Ablapuco, ang matapang na pinunong nagtatag ng baule at nag-alin ng dakilang sakripisyo para sa kanyang bayan. Hindi lamang sa ganda na mamayagpag si Olivia, kundi pati sa talino. Nagtapos siya ng degree in Marketing and Management mula sa Widener University sa Pennsylvania. Noong 2022, siya ay tinalaga bilang isa sa mga opisyal na tourism ambassadors ng Côte d'Ivoire. Hindi doon natapos ang kanyang pag-abot sa kaalaman. Ipinagpatuloy niya ang pag-aaral sa Richmond American University sa London, kung saan nakamit niya ang master's degree in luxury marketing noong 2024. Olivia's path to national triumph. Ang pagpasok ni Olivia sa mundo ng modeling at pageantry ay hindi bunga ng isang mahigpit na plano, kundi isang natural na pag-usbong mula sa kanyang likas na karisma. Sa edad na 13, nagsimula na siyang mapansin. Nakipagkontrata sa mga lokal na modeling agencies at lumabas sa mga magazine editorials noong 2015, kung saan itinampok siya bilang isang bagong mukha sa fashion ng Côte d'Ivoire. Habang nag-aaral sa high school, ipinagsabay niya ang pagiging event coordinator simula 2016. Sa mga gala at malalaking pagtitipon ng kanyang tinutulungan i-organisa, nakilala niya ang iba't ibang influencers at designers na lalo pa nagpalawak ng kanyang network at pananaw. Isang mahalagang turning point ang dumating noong 2015 nang makamit niya ang titulong Best Top Model Feminine na nagpatunay na kaya niya lumampas sa lokal na kompetisyon at may potensyal sa mas malawak na stage. Mula rito, nagpatuloy ang kanyang pag-usbong hanggang sa sumali siya sa Miss Yamoussoukro na nagsilbing unang malaking hakbang niya sa regional pageantry at nagbukas ng pinto para sa national competition. Ang tunay na pagbabago sa kanyang karera ay naganap noong 2021 sa gitna ng nagbabalik na pag-asa ng Côte d'Ivoire matapos ang pandemic. Sa pagsali niya sa Miss Côte d'Ivoire kasama ang 24 na kalahok, agad na namukod tangi si Olivia sa kanyang kombinasyon ng talas ng pananalita at advocacies para sa pagtanggap ng natural na kagandahan. Dahil dito, siya ay kinoronahan noong 2021 bilang ika-25th na title holder, isang papel na nagdala sa kanya sa mundo ng diplomatic engagements at media exposure. Hindi lamang ito personal na tagumpay, nagmarka rin ito ng makasaysayang representasyon para sa bansa, dahil naging bahagi siya ng mabilis na sunod-sunod na international na paglahok sa mga Ivorian beauty queens. Mula rito, dumagsa ang mga oportunidad, mga international endorsements, invitations sa runway shows na nag-transform sa kanya mula sa isang promising talent tungo sa isang makapangyarihang simbolo ng African excellence sa international stage. Tunay na sumiklab ang kanyang pageant journey sa Miss World 2021 na ipinagpaliban at ginanap noong 2022 sa Puerto Rico dahil sa pandemya. Dito naging stand out siya mula sa mahigit 100 na kalahok. Ipinamalas ni Olivia ang kanyang multi-talented na kakayahan sa pamamagitan ng pagpanalo ng ilang fast-track awards. Top model dahil sa kanyang commanding catwalk suot ang national attire, head-to-head challenge dahil sa kanyang talas ng pag-iisip, at Miss World Multimedia dahil sa kanyang mahusay na digital engagement.
Dahil sa mga parangal na ito, umangat siya sa top 6 bilang tanging African finalist at nagtapos bilang second runner-up kasabay ng paggamit ng Miss World Africa title. Ang kanyang talent segment, isang pagtatanghal na pinagsama ang sayaw at advocacy, ay nagdala sa kanya sa top 27, habang pagkilala bilang designer Bryce Dauphine ay nagpapatunay sa kanyang fashion sensibility at influence. Ang lahat ng parangal na ito ay hindi lamang simpleng mga tropeyo. Nagsilbi rin itong plataporma upang palakasin ang soft power ng Cote d'Ivoire. Olivia's impressive Miss Universe 2025 journey. Noong July 2025, opisyal na inanunsyo ng Miss Cote d'Ivoire Committee na si Olivia ang magiging kinatawan ng Cote d'Ivoire sa Miss Universe 2025. Pagsapit ng November 21, 2025, lumaban si Olivia sa Bangkok, Thailand, kung saan nagtapos siya bilang 4th runner-up. Sa buong pageant, agad niya nabihag ang puso ng mga manonood, lalo na sa Q&A round, kung saan ipinahayag niya kanyang pananaw tungkol sa paggamit ng Miss Universe platform upang bigyang lakas at bigyang inspirasyon ang mga kabataang babae. Sa gabing iyon ng koronasyon, ginawaran siya ng titulong Miss Universe Africa and Oceania. Lubos ang kanyang pasasalamat at ipinahayag ang kanyang pagmamalaki sa pagiging mukha ng kanyang bansa sa international stage. Marami ring Pilipino ang naniniwala na tulad ni Atisa Manalo, karapat-dapat si Olivia na makuha ang mas mataas na pwesto sa kompetisyon. Para sa kanila, taglay ni Olivia ang ganda at talino na tunay na tumatak sa mundo ng pageantry. Olivia renounced Miss Universe Africa and Oceania title. Opisyal na nagbitiw si Olivia sa kanyang titulo bilang Miss Universe Africa and Oceania. Inanunsyo ito ng Miss Cote d'Ivoire Committee sa pamamagitan ng isang pahayag na nagsasaad. COMICI officially informs the Miss Universe organization of the withdrawal of the Ivorian candidate from all titles and mandates issued by this organization. Kasunod nito ay ang deklarasyon na Olivia Yase therefore relinquishes her title of Miss Universe Africa and Oceania effective immediately. Miss Universe President says Olivia lost because of weak passport. Muli nauwi sa kontrobersya ang Miss Universe Organization sa pagkakataong ito dahil sa mga pahayag ni Raul Rocha tungkol sa isa sa mga paboritong kandidata ng pageant ngayong taon. Isang live video na muling ibinahagi ng mga pageant pages online, tinanong si Raul kung bakit sa tingin niya ay hindi nanalo si Olivia ng corona ng Miss Universe sa kabila ng kanyang kahanga-hangang pagtatanghal sa kompetisyon. Sa pagsasalita sa Spanish, binanggit ni Raul ang umano'y weak passport ni Olivia na magiging hadlang sa kanyang paglalakbay sa iba't ibang bansa dahil kakailanganin niyang kumuha ng visa. Ayon kay Raul, mahihirapan siya makapasok sa halos 175 na bansa at baka mauwi sa paggugol ng kanyang reign sa loob ng kanyang apartment. Dahil sa pagkalat ng video online, maraming netizens ang bumatikos sa pahayag ni Raul na tinawag siyang racist at unfair. Hindi pinalampas ni Miss Universe Guadalupe o Feli Mizino ang paliwanag ni Raul tungkol sa pagkatalo ni Olivia. Sa kanyang Instagram story, ibinahagi ni Ofeli ang kanyang opinyon tungkol sa usaping visa at ipinahayag na kung visa ang basihan para manalo sa Miss Universe, hindi dapat pinapasali ang mga Afro-Caribbean girls dahil wala silang tunay na pagkakataon na manalo. Ayon sa kanya, ginagamit lamang daw sila ng Miss Universe Organization upang ipakita na may diversity and inclusion ang pageant. Ani Ofeli, ang pagsasabing natalo si Olivia dahil sa weak passport ay isang racist excuse, lalo na't American passport holder din si Olivia. Anya, my heart is burning, I don't like injustice. Dagdag pa niya, lumalabas na ninakawan lamang ng organisasyon ang pagkakataon ang mga maliliit na bansa na nagbabayad ng malalaking franchise fee, ngunit wala pala silang pag-asa na manalo dahil sa kanilang passport. Nirepost ni Olivia ang post ni Ofeli sa kanyang Instagram story bilang sinyalis na sang-ayon siya sa pahayag ng kapwa Miss Universe 2025 candidate. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!